And now we have Ilocos Sur Governor Jerry Singson on the line to discuss the details of the withdrawal of former Governor Chavit Singson from the senatorial race. Good morning, Governor Jerry. Good morning, Atty. Karen. At sa lahat ng nakikinig sa inyong himpilan, magandang umaga po sa kanilang lahat. Governor Jerry, can you share with us bakit po nag-decide na mag-withdraw sa Senate race si Manong Chavit? Nakita namin ang kanyang kasipagan at sa kanyang kasipagan ay nakita rin namin ang kanyang pangangatawan sa kanyang health. Napag-usap-usapan ng pamilya na baka hindi umabot si Manong sa finish line. Kasi talagang porsigido siya. Alam naman namin, kabisado namin si Manong, na kung anong gusto niya, nagagawa niya. So, he tried his very best to do everything possible. But nakokompromise na yung kanyang health na nakikita namin. So the family decided to go to Manila and talk to him. Tinausap namin, nasa hospital siya, nagpapahinga, tinausap namin siya until na-convince namin na mag-withdraw na. At ang hiling naman niya sa amin ay, sige, naintindihan ko din, sabi niya. At ako na lang magsasabi sa public, sabi niya. I will announce my withdrawal on Sunday, sabi niya. So, yun ang napag-usapan namin kasi sabi nga namin, lahat naman ng dreams mo, mapupulfill din. Lahat ng legacy mo, mapupulfill din. Basta hinay-hinay lang tayo. Ang dami mo anak, ang dami namin mga kapatid mo, nandito kami lahat tutulong sa iyo para ma-fulfill din yung pagtulong mo sa buong bansa. Kahit na hindi ka nga senador, hindi naman kailangan kung gusto mo talagang tumulong, ituloy natin yun. Magtulong-tulong tayo, sabi namin. Doon naman siya pumayag na, sige, kahit hindi na ako senador, pwede ituloy natin lahat yung program ko, sabi niya. So, natuwa kami nung gano'n na sinabi niya. Na siya. Pumunta po kayo pala dito sa Manila, Governor Jerry, para makita personally si Manong Chavit. What is the health issue po ba? Napagod lang. Okay naman lahat ng niya. Tapos nagkaroon ng pneumonia. Nagamot naman, na-address naman yung pneumonia niya. Yung heart condition niya, okay naman yung heart niya. Pero as the say goes na, no, we are not getting any younger. Tumatanda naman siya. Kaya nako-compromise lang yung edad niya. So, sabi namin nga, mas marami ka pang matutulungan kung nandiyan ka. Paano kung wala ka? Paano na? Wala ka nang matutulong. Lahat ng panaginip mo, lahat ng dreams mo sa buhay mo, mawawala. Mamili ka, sabi namin. Sabi nga namin, nandito kami mga kapatid mo, mga anak mo. Ang dami natin magtulong-tulong para sa mga gusto mong mangyari sa buhay. Sabi nga niya, happy life. There was a year, happy life. Ituloy natin yung happy life, di ba? Maganda yung happy life. Sabi natin. And Governor Jerry, there was also a recent death among us Ilocanos. So si Senior Undersecretary D.V. Sevillano of the Department of Agriculture, who's also an Ilocano, and his daughter is the wife of Ryan Singson, the son of Manong Chavit. Was that a factor po in the health scare na nakita niya na, we're all also vulnerable to health risks? Yes, lahat kami. Lalo na si Manong. Sabi niya, unexpected yung nangyari kay D.B. Sevillano. Napakalaki ng katawan niya, napakalakas na tao. But then, when your time will come, nandyan na. Tapos, sabi nga niya, yung kanyang aneurysm, stomach aneurysm niya, nangyari na rin kay Manong yan. Kaya, so lahat naman kami kinabahan. Kaya yun ang naisip niya siguro din, na lahat tayo vulnerable sa mga ganyan. Huwag lang abusuhin ang katawan. So, yun nga, pangaral nga sa amin ni Manong
do not abuse. Like, if you drink water, pag abusive ka sa tubig, masama. Pag kumain ka ng abusive, masama. Kung uminom ka ng abusive, masama. Kung magtrabaho ka, ng sobra, masama din. Sinabi namin sa kanya yun. Kasi yun ang patakaran niya sa amin. Yun ang pangangaral niya. So, pinaalala lang namin sa kanya yung mga pinangaral din niya sa amin. At natuwa naman siya at nakinig naman, awa ng Diyos. Kaya yun, sabi niya, sige, let's live a happy life, sabi niya. So ano pong plano niya ngayon na nag-withdraw siya? Pupunta po ba siya personally sa COMELEC to withdraw or meron po ba siyang representative na papapuntahin niya pa sa COMELEC? Ay, hindi ko na po alam yan, Atty. Karen. Kasi I'm now back in Bigan. Si Manong bumalik yata sa hospital para ituloy na magpahinga. Lumabas lang siya kahapon o kagabi just to announce, to attend yung launching ng kanyang bibang and to announce his withdrawal. At nangyari naman yung kagabi, kagaya ng sabi niya, itutuloy niya yung mga programa niyang bibang, itutuloy niya yung programa niyang Egypt, electric vehicle, at saka iba pa. And yung sa COMELEC po natin, pwede pang mag-substitute ng kamag-anak or kapamilya that carries the surname Singson. Wala po bang usapan na may mag-substitute sa kanya to run for senator among the family? Ay, wala po. Wala po. Wala pong interesado doon. Wala po. And siya po wala siyang balak bumalik sa politics locally sa Ilocos? Hindi na siguro kasi kagaya nga yung sinabi natin na is not getting any younger. Ayaw mo na lang siya maging kingmaker. Tutulong na lang siya. Yeah. He's not a king, but he's a kingmaker. I know that. And as you said, Manong Chavit is not getting any younger. So itong pagtakbo niya sana in 2025 for the Senate could have been one of his last few chances to run for Senate before getting much older. So would you say na in the future, it's out of the question na hindi na po siya tatakbo for Senate? Hindi na siguro, Atty. Karen, kasi nasubukan niya na lahat from mere chief of police, city councilor, mayor, governor, congressman, senator sana. I know he can get that. But then, ito nga, mako-compromise naman yung kanyang health. Kaya naiintindihan naman niya yung aming pakiramdam ng pamilya. Naramdaman naman niya, kaya siya pumayag na i-withdraw na lang yung kanyang kandidatura. And now, Governor Jerry, since Manong Chavit is not running for Senate, he can theoretically have the time to support other candidates. Meron po ba siyang na-mention na mga susuportahan niya na kandidato sa pagka-senador or locally in this upcoming May election? I know very well na meron, pero hindi ko lang pwede sabihin or let him be the one. But si Manong, kabisado ko yan tumutulong sa lahat ng tao yan. Anybody who knocks on his door, tumutulong siya. Lalo na mga politician, ganyan din, pagpanahon ng politics. Tapos karamihan naman na tinutulungan niya yung mga talaga na kailangan na lumalapit sa kanya. The withdrawal of Manong Chavit comes at 4 months before the election. So, meron na po siyang mga supporters. What's your message to the supporters of Manong Chavit? Nako, nagpapasalamat po kami. Lahat ng supporter ni Manong. Ang dami-dami tumatawag po until today. Hanggang hindi ko lang sila masagot-sagot kasi hindi pa siguro nila nabalitaan. Pero even before that, ang dami tumatawag na gustong tumulong kay Manong. Kaya sa lahat ng mga nagpahayag po ng kanilang tulong, maraming salamat po sa inyo lahat. Nationwide po ito. Luzon, Visayas, Mindanao, ang dami kong natatanggap na text messages, calls, at saka mga iba-iba na gustong tumulong. So, in behalf of the family, in behalf of Manong Chavit, maraming salamat po sa inyong lahat at
hingin ko na rin na magdasal tayo lahat para lahat ng leaders natin, hindi lang si Manong, kundi lahat ng leaders natin ay should be in good health and given the wisdom to perform ang kanilang misyon. So, yan po. Sa lahat ng leaders natin na vying for any position, ipagdasal natin sila na magampanan nila ang kanilang tunay na tungkulin sa buhay natin. And Governor Jerry, kayo po, wala kayong plans of running for a national position anytime in the near future? Ay, hindi po. Pang-probinsya lang po ako. You're running po for re-election this 2025 as governor? Yes, Attorney Karen. I'm running for governor. Thank you so much, Governor Jerry Singson. And we wish Manong Chavit good health po. Ay, maraming salamat, Attorney Karen, sa pagkakataon binigay mo sa atin dito sa interview. At sana po lahat na nakikinig, nagpapasalamat kami sa lahat ng malasakit ninyo at sa suporta nyo sa aming kapatid na si Governor Manong Chavit. At kagaya ng sabi natin, ngayon, araw na ito, ang dami-daming tao dito sa Bigan, sa Ilocos Sur. Ongoing na po yung prayer rally or rally for peace ng Iglesia ni Cristo. At ang dami pong tao, expected namin mga 100,000 ang dadalo dito sa Bigan. Kaya sama-sama tayo, samahan natin ang Iglesia ni Cristo magipagdasal na bigyan tayo ng kapayapaan at ang ating mga leaders ay dapat nagkakaisa yan. Iniisip lang sana nila ang kanilang tungkulin na manilbihan sa taong bayan. Hindi po yung pagbabangayan o hindi po yung kung ano-anong personal intention, kundi ang paninilbihan sa taong bayan sa ikauunlad pa ng mga ating kababayan dito sa Pilipinas at ating mga lahat ng ating programa for the people. Sama-sama tayo magdasal. Yun lang po hinihiling ko at maraming salamat, Attorney Karen. Thank you, Governor Jerry. At salamat po, nagbigay din kayo ng update about the INC Peace Rally. So it sounds like kahit dyan po sa Vigan, marami ng tao ang dumadalo sa INC Peace Rally today. Opo, at napakatahimik naman po. Well-organized po naman. Awa ng Diyos. Maganda po ang sistema ng nagawa natin at very well-organized sila. Okay. Maraming salamat po again, Governor Jerry Singson. Thank you.